Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Kapag nakakaramdam kayo ng matinding galit, nakakapagbitaw tayo ng masasakit na salita na iba ang nagiging epekto sa ibang tao. Kaya dapat na alam pa rin natin kung paano ang magkontrol. Hindi lang sa damdamin, kung hindi pati na rin sa mga salitang lumalabas sa ating bibig. Dear Papa Dudut, hello po sa inyo. I'm Janela, 36 years old at nakatira dito sa Olongapo. Masugid niyo pong tagapakinig ang lola ko na tawagin na lang natin na Nanang. Sa kanya kasi ako lumaki talaga dahil nasa abroad ang mga magulang ko. Solong anak lang din ako pero kasama namin sa bahay ang mga pinsan ko at ibang tito at tita ko. 5 years old ako, Papa Dudut, nang umalis si Daddy para magtrabaho sa ibang bansa. At 11 years naman ako nang sabihin ni Mami na aalis din siya para magtrabaho sa abroad. Sobra ako nalungkot dahil ayoko talaga na umalis siya noon. May isip na rin kasi ako kaya hindi ko na mapigilan ang sarili ko na maiyak. Sa Bicol pa kami nakatira noon at siya lang ang kasama ko hanggang sa magkaisip ako. Kaya naman pilit kong sinasabi sa kanya na ayokong umalis siya, Papa Dudut. Mama, wag na lang po kayong umalis. Wag na lang po tayong umalis sa bahay na ito. Naiiyak na pakiusap ko. Nag-iimpake na noon ng gamit namin si Mama. Anak, napag-usapan na natin to, hindi ba? Kailangan natin gawin to para maibigay ko ang mga pangangailangan mo. Saka mabili ko lahat ng gusto mo, ang wika pa ni Mami. Ayaw mo ba ng maraming books o toys? Tanong niya sa malambing na boses. Umiling ako habang patuloy ang pagluha ko. Nakita ko na naluluha na rin si Mami at basag na ang boses niya pero ayoko kasi talaga siyang umalis. Umalis na nga po si Daddy at nagtatrabaho sa malayo tapos pati kayo aalis din. Wala na sa inyo ang naglalove sa akin. Lahat kayo ay iniiwan ako. Mabait naman po akong bata, Mami. Pero bakit kailangan niyo pang umalis? Naiiyak na sabi ko. Mas nabasag ang boses ni Mami at saglit siyang tumitig sa akin. Hinaplos niya ang pisngi ko at tinitigan ang mga mata ko. Sorry anak, pero kailangan namin gawin ito ng daddy mo. Malungkot na wika pa niya. Doon ko napagtanto, Papa Dudut, kahit ano pang iyak ang gawin ko ay hindi ko na mapipigilan pa ang gagawin na pag-alis ni Mami. Aalis pa rin siya kagaya ng ginawa ni Daddy. Kaya wala akong ibang magagawa kung hindi ang magpakatatag na lamang. Pumayag na ako sa gagawin niyang pag-alis kasi kahit na hindi naman ako pumayag, aalis pa rin siya. Pero pinakita ko na lamang na ayos lamang ako. Pipilitin na hindi maging malungkot sa kabila ng mabigat na nararamdaman ko noon. Tinulungan ko na rin si Mami sa pag-aayos ng mga gamit ko. Ayokong umalis siya, nahirapang kalooban dahil sa matinding kalungkutan na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Natatakot po ako kay Nanay, Mami. Wika ko habang nasa biyahe kami. Ngumiti si Mami at niyakap ako. Bakit ka naman natatakot sa kanya? Tanong ni Mami. Naalala ko po kasi yung huling beses ko siyang nakita na pumunta ron sa bahay natin. Napakaseryoso po ng mukha niya at parang may gusto siyang sabihin na hindi ko maintindihan ang wika ko. Ganun lang talaga tumingin ang mga mata ni Nanang mo. Masyadong seryoso. Pero mabait naman yun lalo na at isa ka sa paborito niyang apo, ang sabi pa ni Mami. Papa Dudut, malaki ang bahay ni Nanang kasi maraming nakatira doon. May 2 akong tita, 1 tito at 4 na pinsan na doon nakatira at makakasama ko. Minsan ko lang din silang makita kasi hindi naman kami madalas na pumupunta sa bahay ni Lola. Pero dahil sa wala akong choice ay kailangan kong pakisamahan ang mga tao sa bahay na yon. Mabuti naman at nakarating na kayo. Hindi ba kayo nahirapan sa biyahe? Tanong ni Nanang nang salubungin niya kami. Matanda na siya, kulubot na ang kanyang balat at nanlalabo ang kanyang mga matang nakatitig sa akin.
Yung titig na seryoso pero susundan naman niya ng matamis na mga ngiti. Nakita ko na bahagyan niyang hinila si Mami sa may sofa habang ako naman ay busy sa kusina na kumakain ng puto na inihanda niya. Mahina ang pag-uusap nila pero medyo naririnig ko. Curious din kasi ako kaya hindi ko inalis sa kanila ang atensyon ko. Kahit nakatayo sila sa hindi kalayuan mula sa akin. Hindi ba nawala ang balat sa dila ni Janela? Tanong ni Nanang. Baka sa boses niya ang kaseryosohan. Hindi ko po napapansin, Nanang, pero parang wala naman po, sagot ni Mami. Sana nga ay wala talaga para matahimik na rin ang isipan ko, ang wika pa ni Nanang. Huwag niyo na po kasing isipin yon, sigurado naman akong walang kinalaman ang balat sa dila ni Janela sa naging pagkamatay ni Tita Lorinya, wika pa ni Mami. Naalala ko si Tita Lorin na pinsan ni Mami. Minsan akong inihabili ni Mami sa kanya noon. Kaya lang may pagkamasungit si Tita Lorin. Mabigat din ang kamay niya at ng araw na yon ay malakas niya akong napano dahil nabasag ko ang paso kung nasaan ang paborito niyang halaman. Iyak ako ng iyak dahil hindi ako pinapalo ni Mami. Sa galit ko ay sumigaw ako at sinabi ko na I hate you. I hate you, Tita Lorin. Ayaw na kitang makita. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Sigaw ko pa sa kanya. Papadudot 2 araw ang lumipas ay nabalitaan namin na nahulog sa bangin si Tita Lorin nang umakyat ito ng bundok. Nakita yun ng mga kasama niya pero ang katawan niya kailanman ay hindi namin nakita. Hindi ko alam kung bakit tandang-tanda ko ang pangyayaring yon sa buhay ko. O sadyang naalala ko lang ng dahil sa naging pag-uusap ni Mami at ni Nanang ng araw na yon. Wala sa loob na kinuha ko ang salamin sa may bulsa ko at tinignan ko ang dila ko. Sa may ilalim nito ay may manipis na parang peklat o balat na mapapansin lamang kapag tinitigan mo ang dila ko. Peklat yon na para bang hugis krus ang itsura. Mali si Mami sa sinabi niya kasi nandun pa rin sa dila ko ang balat. O sadyang ayaw niya lang ipaalam kay Nanang para hindi na ito mag-isip at mag-alala pa. Nang marinig ko na napabalik na mga yabag ng paa ni na Mami sa kusina, ay kagad kong binalik ang maliit na salamin sa may bulsa ko. Anak, magpapakabait ka dito kay Nanang ha. Huwag kang magiging pasaway, ang bilin pa ni Mami. Mabait namang bata yung apo ko. Sigurado ako na hindi niya ako bibigyan ng sakit ng ulo. Hindi ba apo? Nakangiting sabi pa ni Nanang. Tumango naman ako bilang tugon sa kanya. Basta ano man ang maging problema ay kontakin mo lang ako. Alam mo naman kung saan at paano mo ako makakausap ulit. Saka anak ha, huwag ka na sana magtatampo kay Mami para sa itong ginagawa ko kaya sana'y maintindihan mo ako. Medyo naluluha pang sabi ni Mami. Hindi ko na rin tuloy napigilan ang sarili ko na maiyak. Opo Mami, naiintindihan ko na po. Huwag po kayong mag-alala sa akin dito. Palagi po akong magiging mabait na bata kay Lola. Hindi ko po siya bibigyan ng sakit ng ulo. Naluluhang sabi ko naman. Very good anak, saka wag mo ding kakalimutan na magdasal palagi. Kapag nalulungkot ka o nami-miss mo ako ay magdasal ka lang para mabawasan ang lungkot na nararamdaman mo, ang bilin pa ni Mami. Tama ang Mami mo. Babalik din naman siya, Janela, medyo matagal pero babalik ang Mami mo at muli kayong magkakasama-sama ng daddy mo sa oras na umuwi na sila at dumito na lamang sa Pilipinas, ang sabi naman ni Nanang. Mabait si Nanang, papadudot at palagi niya akong inaasikaso kasi ako lang ang batang walang kapatid sa bahay na yon. Pero sabi nga ni Mami ay hindi ko pwedeng iasa sa kanyang lahat ng mga kailangan ko. Kaya naman nagkukusa talaga akong tumulong sa mga gawaing bahay. Gising din ako ng maaga para tumulong sa pag-aasikaso ng almusal. At kahit umalis na si Mami sa bahay na yon ay pinagpapatuloy ko ang pagtulong kay Nanang sa mga gawain sa bahay. Paborito kong parte ng pagtulong sa kanya ang paghahanda ng almusal sa umaga. Simple lamang kasi ang mga gawain na yon at talaga namang napakagaan lang na gawin. Janela, magwawalis lang ako sa may likod ng bahay. Kumain ka lang dyan ha. Ang wika ni Lola habang kumakain ako ng pandesal na may kasamang gatas. Sige po Lola,
Ako na po ang magliligpit ng mga pagkakainan namin ng mga pinsan ko. Tugon ko naman bago kumagat ng pandesal na hawak ko. Nang lumabas na si Lola ay pumasok na noon sa kusina sina Ariel at Jeric, ang dalawang pinsan ko na matanda lang sa akin ng halos 1 taon. Ariel, gawa mo nga ako ng Milo, malakas na utos ni Jeric sa nakababata niyang kapatid. Sumunod naman kaagad si Ariel sa kanya. Sa lahat ng pinsan ko ay si Jeric talaga ang pinakaayoko kasi mahilig siyang mag-utos at palagi pang sumisigaw. Pwede namang idaan sa mahinahon na boses ang request niya pero hindi siya ganon talaga. Ano ba naman tong timpla mo Ariel, ang pangit ng lasa? Bulyaw ni Jeric sa kapatid niya. Sorry, matabang ba? Tanong ni Ariel. Oo, ang bobo namang magtimpla. Wala ka ba talagang utak? Palibasa pinaglihi ka sa lobo. Puro hangin ang laman ng utak mo, sigaw pa ni Jeric. Uulitin ko na lang, wika pa ni Ariel. Malit lang siyang bata kahit mas matanda siya sa akin ng 1 taon. At nainis ako na hinahayaan niyang gawin yon sa kanya ng kapatid niya. Naawa din talaga ako kay Ariel pero ayoko namang makialam sa pagtatalo nila. Una kasi bagong sampid lamang ako sa bahay na yon. Pangalawa kasi ayoko madamay sa ginagawa ni Jeric sa kapatid niya. Ayoko mapagbuntunan ng init ng ulo at pangaaway ni Jeric. Gusto ko lang ng tahimik na buhay sa bahay na yon. At naniniwala ako na mangyayari yon kapag hindi ako masyadong nakialam sa gulo nila. Ulitin mo talaga kung ayaw mong batukan kita dyan. Tatanga-tanga, sigaw pa ni Jeric. Lalo ko nainis sa sinabi ni Jeric, mabilaukan ka sana, bulong ko. Narinig ata yun ni Ariel dahil napasulyap siya sa akin nang sabihin ko yon. Ilang saglit lang ay sabay kaming napatingin kay Jeric na nahihirapang huminga. Tubig! Wika pa ni Jeric. Nalaki ang mga mata namin pareho nang makita naming nabilaukan ng pandesal si Jeric. Sa pagkakataranta ko ay pumunta ako sa may likod ng bahay at tinawag si Nanang. Nanang, si Jeric po, natatarantang wika ko. Ano nangyari? Tanong ni Nanang na may hawak na walis. Si Jeric po nahihirapang huminga, nabilaukan po yata ng pandesal na kinakain niya. Wika ko pa. Mabilis kaming pumunta sa kusina pero naabutan namin si Ariel na niyuyugyug si Jeric. Dilat ang mga mata ni Jeric at nangingitim na ang mga labi niya. Sinubukan pa siyang iligtas ni Lola pero huli na dahil hindi na talaga siya humihinga. Lalong nangitim ang mga labi at namumula ang kanyang muka at mga mata. Para bang nahirapan pa siya ng sobra bago siya tuluyang binawian ng hininga. Mabilaukan ka sana? Parang narinig ko ang sarili kong boses na umalingaw-ngaw sa buong kusina. Yun ang huling salita na sinabi ko bago mabilaukan si Jeric. Bago siya mamatay. Napalunok ako ng laway at napatras mula sa kinakatayuan ko. Hindi ko na napigilan ang pamumuo ng luha sa gilid ng mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak, dahil sa pagkamatay ba ni Jeric, dahil sa takot o dahil nakukonsensya ako kasi pakiramdam ko ako ang pumatay sa kanya. Hindi ko siya hinawakan, oo, pero parang ang mga salitang lumabas sa bibig ko ang kumitil sa buhay niya. Napalingon ako sa umiiyak na si Ariel. Nakita ko na nakatingin din siya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin o itanong pero hindi niya magawa yon. Ano pa man yun ay sigurado ako na isang bagay na tumatakbo noon sa isip naming dalawa. Papadudot pilit kong kinalimutan ang pangyayaring yon sa buhay ko. Mahirap kasi paulit-ulit akong inuusig ng konsensya ko. Wala rin akong kahit na sinong pinagsabihan ng tungkol doon pero nang gabi na inilibing na si Jeric ay nilapitan ako ni Ariel. Alam mo ba kung anong huling sinabi ni Kuya Jeric bago siya namatay? Napakaseryoso ng mukha ni Ariel na parang ayoko nang marinig ang susunod niyang sasabihin pero alam kong kailangan. Ano? Patanong na sagot ko. Nung lumabas ka para tawagin si Nanang, may itinuro si Kuya Jeric sa may sulok ng kusina. Kaming dalawa na lang ang tao sa kusina pero habang hirap siyang huminga ay paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan mo na parang nakatayo ka sa may kusina. Wika pa ni Ariel. Binalot ng kilabot ang buong katawan ko sa sinabing yon ni Ariel, Papa Dudut.
Para bang may malamig na hangin ang yumakap sa katawan ko. Ramdam ko na alam din ni Ariel na may kinalaman ang pagkakabulong ko sa nangyari sa kapatid niya. Pero ako'y pilit kong iniisip na nagkataon lamang ang lahat. Wala akong kasalanan kahit pa may mga oras na dinadalaw ako ni Jeric sa panaginip ko. Nakikita ko doon ang namumutla niyang mukha. Mainit na mga labi at namumulang mga mata. Paulit-ulit niya akong sinisisi sa pagkamatay niya. Pakiramdam ko nga ay nagkaroon talaga ako ng trauma na pilit kong kinakalimutan hanggang sa maging college student na ako, Papa Dudut. Nakukumbinsi ko na ang sarili ko na ang nangyari kay Tita Lorraine at Jeric ay nagkataon lang at wala akong kinalaman doon. Kumusta naman ang pag-aaral mo, anak? Tanong ni Mami na noon ay ka-video call ko. Okay naman po, Mami. Running for cum laude po ako. May pagmamalaking sagot ko. Talaga nakaka-proud naman ang wika ni Mami. Mami, kailan po kayo uuwi ni Daddy? May pag-aalinlangang tanong ko. Mula nang umalis si Mami para magtrabaho sa abroad ay hindi na sila umuwi pa ulit ni Daddy. Ang daming beses na nilang nangako sa akin na magkakasama-sama na ulit kami, pero ang daming beses ko na ring nabigo. Ayoko na nga rin sana magtanong pero hindi ko naman mapigilan. Anak, kapag nakatapos ka ng college, promise uuwi talaga kami ng Daddy mo, ang sabi pa ni Mami. Pangako niyo po yan, ha? Gusto ko po na magkasama-sama na tayo, ang sabi ko naman. Doon muling nangako si Mami na bilang regalo sa pagiging cum laude ko ay uuwi na raw talaga sila ni Daddy. Pinanghawakan ko yon, kaya naman mas pinagbuti ko pa ang pag-aaral ko. Na magkaroon kami ng final thesis noon ay may dalawa akong kaklase na nakasama ko sa grupo. Inis na inis ako noon, Papa Dudut, kasi hindi sila nagpa-participate sa mga research na kailangan naming gawin. Ako lang mag-isa ang palaging gumagawa noon. Nasaan ang mga kagrupo mo? Tanong ng kaibigan at kaklase ko na si Sophie. Siya talaga ang gusto kong makasama sa thesis pero ang professor namin ang gumawa ng grupo kaya nagkahiwalay kami at napunta ako sa grupo ng mga estudyanteng pagkatamad-tamad. Hindi ko sila makontak eh. Tugon ko habang nasa library kami. Mahinang boses namin dahil bawal ang mag-ingay doon sa loob. Hindi pwedeng ganyan na ikaw lang ang mag-isa ang gumagawa ng thesis ninyo, ang sabi pa ni Sophie. I know, pero anong gagawa ko? Hindi ko sila makontak kapag ganitong kailangan naming mag-meeting at gumawa ng mga research paper. Naiinis pang sabi ko. Nakita ko ang post ni Gerald kagabi, mukhang pumarty na naman sila kaya siguro tulog pa nga ang mga yon, ang sabi pa ni Sophie. Alam mo, sana masunog ang mga baga nila sa mga pagpaparty na ginagawa nila. Nanggigigil na sabi ko pa. Sa ilang araw na paggawa namin ng final thesis ay halos walang na-contribute si Gerald at Harleen sa thesis na yon. Ako halos ang gumawa ng lahat. Mabuti na lamang at naipasa naman namin ang thesis na yon kaya pinilit ko na lamang kalimutan ang inis na nararamdaman ko. Inisip ko na lamang na pagkatapos ng college ay hindi ko na sila ulit makikita pa kaya ayos na rin na hindi kami mag-usap-usap pa. Pero isang gabi nagising ako sa loob ng kwarto ko na may humihila ng kumot ko. Akala ko pa ay may pinsan lamang ako na nang titrip sa akin pero napabalikwas ako nang marinig ko ang boses ni na Gerald at Harleen na tinatawag ang pangalan ko. Nang magmulat ako ng mga mata ko ay napasiksik ako sa sulok ng kama nang makita ko ang dalawang tao na tila sunog na sunog ang kanilang mga balat at ang lalagas pa ang kanilang buhok. Janela, bakit mo kami pinatay? Ang boses pa ni Harleen. Anong kasalanan namin sa iyo? Bakit kailangan mo kaming patayin? Boses ni Gerald. Ano ba sinasabi ninyo? Wala akong kasalanan sa inyo. Tigilan niyo nga ako. Naiiyak na sigaw ko. Nakakatakot ang itsura nila. Halos sunog na ang buong katawan nila at nanlalagas ang buhok. Lapnos pati ang kanilang mga mata at wala nang buhok ang kanilang ulo. Umuusok pa nga ang katawan nila na parang galing lamang sila sa apoy. Wala akong kasalanan. Umayos na nga kayo. Umalis kayo dito. Sigaw ko pa. Patuloy ako sa pagwawala noon, Papa Dudut, nang biglang bumukas ang ilaw sa kwarto ko at pumasok si Nanang. Janela, apo, anong nangyayari sa iyo? Pag-aalala ni Nanang. Nanang, yung mga kaklase ko po nandito po sila sa kwarto, nandito po sila.
Hindi ko na naituloy pa ang gusto kong sabihin nang biglang nawala ang mga taong sinasabi ko na nasa loob ng kwarto ko. Wala na ang dalawang sunog na katawan ng mga kaklase ko na sina Harleen at Gerald. Pero nandun pa rin ang takot sa katawan ko. At parang naaamoy ko pa rin ang masangsang na amoy ng kanilang katawan. Napayakap na lamang ako sa nanang ko at napaiyak sa mga balikat niya. Nanang, totoo po ba ang sinasabi ninyo noon na may balat ang sumpa sa dila ko? Naiiyak na tanong ko. Napatitig si nanang sa akin. Bakit po natanong yan? May nangyari ba? Tanong niya sa akin. Sa kabila ng pag-aalinlangan na nararamdaman ko, Papa Dudut, ay sinabi ko kay nanang ang mga nangyari mula sa pinsan kong si Jeric hanggang sa napanaginipan kong dalawa kong kaklase. Napadasal siya noon pero ang sabi niya ay baka raw wala namang nangyaring masama sa mga kaklase ko. Babalik na nga sana ako sa pagtulog ko noon kahit nawala na ang antok ko pero naantala dahil sa pagtawag ni Sophie. Isang napakasabang balita ang binigay niya sa akin noon. Girl, wala na sina Harleen at Gerald. Kasama sila sa mga namatay sa sunog sa bar. Pagbabalita ni Sophie sa akin. Nasa loob pa ng kwarto ko noon si nanang kaya nalaman niya ang nangyari sa dalawang kaklase ko. Nalaman niya na nagkatotoo ang masamang salitang lumabas sa bibig ko. Papa Dudut, doon sinabi ni nanang sa akin na bata pa lamang ako ay napansin niya na may kakaibang balat sa dila ko. May masamang paniniwala silang mga matatanda doon na napatunayan niyang totoo nang mawala nga si Tita Lorraine at hindi na muli pang nakita ang katawan niya. Siya kasi mismo ang nakarinig ng pagsigaw na ginawa ko noon kay Tita Lorraine kaya hindi niya makalimutan ang pangyayaring yon. Doon niya ako binilinan, Papa Dudut, na palaging magdasal at hanggat maaari pigilan ko ang sarili ko na magsalita ng masasamang bagay sa ibang tao para raw maiwasan kung anuman ang pwedeng masamang mangyari sa kanila. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung nagkataon lamang ba ang lahat ng yon. Pero patuloy ko na lamang na sinusunod ang bilin na yon ng nanang ko. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Janela. Walang masama kung iiwasan nating mag-isip ng masama sa ating kapwa. Kahit pa nga may atraso sila sa atin o nasaktan nila tayo. Hindi pa rin tayo dapat na nagbibitaw ng mga salitang pwedeng makasakit sa kanila. Ang sabi nga nila, ang mga salita raw ay parang kutsilyo na pwedeng makahiwa at makapagbigay ng sugat sa ibang tao. Kaya palagi nating pag-iisipan ng mabuti at piliin ang mga salitang ating binibitawan sa kanila. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.